Dominant Protector. Credit to the author. 2,331-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lason. Natigilan si Kuya Darwin, para saan ang lason na ito? Kuya Renz, sinusubukan mo ba akong lasunin? Hindi ito maaaring. Hindi ka mamamatay sa lason. Taon-taon ka dapat uminom ng antidote para masugpo ito. Kung hindi, mamamatay ka sa sakit. Mas masakit pa kaysa sa sakit na naranasan mo noon. Paliwanag ni Terence. Oh, okay. Nakinig si Darwin bro sa paliwanag ni Terence at tumango. Kinuha niya ang tableta mula sa kamay ni Terence at walang pag-aalinlangan itong nilunok. Hindi niya ito hinaila palabas, na ikinagulat ni Terence. Hindi ka ba nag-aalala na hindi kita bibigyan ng antidote kung inumin mo ito? Tanong ni Terence, nagulat. Kung ginawa ko ng maayos ang trabaho ko, bakit hindi ako bigyan ni Kuya Renz ng antidote? Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Kuya Darwin, sa hinaharap, gagawin ko ang aking makakaya upang tulungan si Brother Renz na mangalap ng impormasyon at subukan ang aking makakaya upang maging ang namamahala sa poison refinery base. Hindi ako pakikitunguhan ni Brother Renz ng masama. Mabuti naman at nakakapag-isip ka ng ganito. Tumango si Terence, nasiyahan. Kung gagawin mo talaga ang iyong makakaya, hindi kita pakikitunguhan ng masama sa hinaharap. Ang iyong tagumpay sa Earth Class Early Phase ay simula pa lamang. I'll make you Earth Class Mid Phase or even Late Phase, and Sky Class isn't out of the question. Sa sandaling si Terence ay naging isang Sky Class, ang mga tao sa paligid niya ay lahat ay maaaring maging Earth Class Late Phase Peak. Hindi ito isang uri ng biro. Kaya lang hindi inisip ni Terence na talagang desidido si Darwin bro na magtrabaho para sa kanya. Medyo nagulat si Terence. Dati, ipinakita niya sa iba ang tunay niyang mukha dahil gusto niyang lasunin si Kuya Darwin. Sa hinaharap, siya ang magiging subordinate niya, kaya hindi na kailangang itago. Ang pag-alam sa kanyang tunay na pagkatao ay magpapadali sa mga bagay. Ngayon ay tila minamaliit ni Terence ang ambisyon ni Darwin bro. Maganda ang mata ng lalaking ito. Sa katunayan, maganda ang mga mata ni Darwin bro. Pinigilan ni Terence ang pangatlong pinunong namumuno, pinatay ang kanyang mga tauhan, at si Terence ay bumalik na buhay at maayos. Gaano man katanga si Darwin bro, alam niya kung gaano kahusay si Terence. Talagang bukas palad si Terence, binigyan siya ng maliit na chi gathering pill. Siya ay nagtatrabaho sa Pulang Kabibe sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi siya nakakuha ng ganoon kagandang tableta. Siyempre, sa isang banda, ito ay dahil walang sino man sa Pulang Kabibe na magaling sa alchemy. Sa kabilang banda, hindi maraming tao ang nang-ahas na gumamit ng mga biochemical na gamot na ginawa ng Firewolf Gang. Maliban sa Firewolf Inheritance Potion, na mas mature at stable, ang iba ay pawang mga eksperimentong produkto. Sino ang mga ngahas na gamitin ang mga ito nang walang ingat? Kaya naman, nadama ni Darwin bro na ang kanyang kinabukasan sa Pulang Kabibe ay hindi maliwanag. Maaari rin siyang lumipat sa ibang amo at sundan si Terence. Para sa isang practitioner sa kanyang antas, hindi na ganoon kahalaga ang pera. Isang mas mataas na kaharian ang kanyang layunin sa buhay. Salamat, Kuya Renz, sa pagtulong mo sa akin. Agad na sinabi ni Brother Darwin sa sobrang excited na paraan. Ang tunay kong pangalan ay Terence. Aalis ako kapag dumating na ang chi gathering pill, para makontak mo ako ng direkta. Sabi ni Terence. Terence. Ah, ikaw si Terence. Biglang nagulat si Kuya Darwin at napatalon siya mula sa kanyang upuan. Dilat ang kanyang mga mata, at hindi siya makapagsalita. Anong problema? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi. Nabalitaan ko na ang common house na si York ay nalipol dahil nasaktan kanila, at ang pangalawang ulo ng Pulang Kabibe ay nakuha mo rin. Alam din ni Brother Darwin ang ilang mga lihim, higit sa lahat, natalo mo ang isa sa mga tagapag-alaga ng mga Firewolf. Oh, medyo marami kang alam. Tama, ako nga. Dahil alam mo ang tungkol dito, at alam mo ang tungkol sa galit sa pagitan ko at ng apoy na Wolfgang, dapat alam mo na ang susunod na gagawin, di ba? Naiintindihan ko.
I will try my best to improve my position in the red conch and help you charge into the enemy lines, Kuya Renz. Tinapik ni Kuya Darwin ang kanyang dibdib at nangako. Tumango si Terence. Matagumpay niyang napaamo si Darwin bro, at nagtanim din siya ng pako sa pulang kabibe. Alam ni Terence na hindi niya mamadaliin ang mga bagay, kailangan niyang gawin ito ng sunod-sunod, lalo na't mayroong Sky Class Master sa Red Conch Headquarters. Kailangan niyang maging mas maingat, wala siyang magagawa ng walang perpektong plano. Ang Earth Class Late Phase Peak ay mahina, hindi man kasing lakas ng Lowell, ngunit hindi maaaring maliitin ni Terence ang kanyang Sky Class Master. Pagkalipas ng 2 araw, natanggap ni Terence ang maliit na Chi Gathering Pill mula sa Jepoy. Muling tinawag ni Terence si Darwin at binigyan siya ng maliit na Chi Gathering Pill. Sa oras na ito, natanggap na ni Kuya Darwin ang balita mula sa kanyang taga-suporta. Kung mayroon talaga siyang maliit na Chi Gathering Pill at matagumpay na makausad sa Earth Class, kung gayon maaari siyang maging pinuno ng Red Conch Branch. Ang balitang ito ay nagpagulat at nagpasaya kay Darwin bro, at ang Chi Gathering Pill na ibinigay sa kanya ni Terence ay nagpasaya sa kanya. Hindi inakala ni Brother Darwin na magiging Earth Class siya ng ganoon kadali. Habang hawak ang tableta, pakiramdam niya ay sisibog na siya. Maraming salamat, Kuya Renz. Yumuko ng malalim si Darwin bro kay Terence, sa hinaharap, tiyak na gagawin ko ang lahat para sa iyo. Mabuti kung gusto mong mamatay, ngunit protektahan ang iyong sarili at huwag mamatay. Umaasa pa rin ako na makakahanap ka ng isang tao. Sabi ni Terence. Oo, Kuya Renz, huwag kang mag-alala. Itatago kong mabuti ang aking pagkatao. Mabilis na sabi ni Kuya Darwin. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa larawang ipinakita ko sa iyo noon. Pero kung may pagkakataon ka, tulungan mo akong malaman kung may anumang balita tungkol sa taong ito sa drug refinery base. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Natural, gagawin ni Darwin bro ang utos ni Terence. Sige, ingat ka. Naibigay ko na sayo ang item, kaya oras na para umalis ako. Tinapik ni Terence ang balikat ni Darwin. Nag-aalala siya sa sitwasyon ng kanyang pamilya, kaya ayaw niyang magtagal. Pagkatapos magpaalam kay Darwin bro, si Terence ang nagmaneho ng Grand Cherokee at umuwi kasama si Jelay. Ang paglalakbay pabalik ay walang kaganapan, at si Terence ay nagkaroon ng maayos na paglalakbay pabalik sa lungsod ng Stonegate. Ibinaba niya si Jelay sa hotel bago nagmaneho pabalik sa kanyang villa sa Central District. Hindi kaagad inuwi ni Terence si Jelay, kailangan muna niyang pag-usapan ito kina Uncle Fredo at Lola Sullivan. Malaking bagay iyon, at hindi niya kayang magdesisyon ng mag-isa. Araw pa nang bumalik si Terence sa villa. Si Cheryl at ang iba pa ay nasa paaralan, at ang lola lang ay sina Chester, Sean, at Lolo Pete sa bahay. Si Shelton naman ay kakapadala lang sa Stonegate City kaya hindi sa villa siya tumuloy kundi sa malapit na hotel. Kung tutuusin, hindi maganda para sa buong pamilya ni Lolo Pitts na tumira sa bahay ni Terence. Nasugatan sina Chester at Lolo Pitts, kaya naging bodyguard si Sean, araw-araw siyang naghahatid sa kanila papunta at pauwi sa paaralan. Nanatili siya sa villa para alagaan sina Chester at Lolo sa araw, at hindi niya masyadong pinansin ang tunog ng sasakyan noong una, ngunit nang marinig niya ang doorbell, natigilan siya. 2,332. Sa oras na ito. Sino ang pupunta dito? Hindi kaya. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Sean sa pag-iisip, kanina pa niyang hinihintay ang pagbabalik ni Terence, at ngayon, bumalik na siya para sa totoo. Nangako si Terence na gagaling ang mga sugat ng kanyang lolo at kapatid, ngunit hindi sigurado si Sean kung gagaling ito o hindi. Maaaring mukhang kalmado si Chester, ngunit nag-aalala pa rin siya dahil hindi niya ito naranasan mismo. Ngayong nakabalik na si Terence, oras na para masaksihan ang isang himala. Mabilis na binuksan ni Sean ang pinto at nakita si Terence na nakatayo sa tabi ng isang Grand Cherokee, pinindot ang doorbell. Boss, bumalik ka na. Mabilis na lumabas si Sean at pinagbuksan si Terence ng gate. Boss, magpahinga ka muna. Tutulungan kitang iparada ang sasakyan sa bakuran. Sige, ipaubaya ko na lang sayo. Tumango si Terence, kamusta ang lolo at Chester mo? The injury has been maintained. Boss, titingnan natin mamaya.
Sabi ni Sean sabay pasok sa sasakyan at ipinarada ito sa bakuran. Let's go now? Nag-aalala si Terrence sa mga pinsala ni Chester at ni Elder Pitts. Ang dalawang ito ay nasugatan habang sinusubukang iligtas si Melissa, at hindi maaaring pabayaan sila ni Terrence. Isinantibi ang katotohanan na sinusubukan nilang iligtas si Melissa para sa kanyang kapakanan, kahit na hindi ito para sa kanyang kapakanan. Hindi maaaring tumayo si Terrence at panoorin ang kanyang tagapagligtas na masaktan, pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanya. Sige. Tuwang-tuwa si Sean, akala niya ay magpapahinga sandali si Terrence pagka-uwi, ngunit hindi niya inaasahan na susugod siya sa lugar ng kanyang lolo at Chester. Pagkapasok sa villa, ngumiti si Lola Sullivan at tumango kay Terrence. Mr. Linford, bumalik ka na. Kailangan mo bang ipaghahanda kita ng pagkain? Lumingon si Terrence at tumingin sa nakangiting mukha ni Lola Sullivan. Habang tumitingin ito sa kanya, mas kamukha niya si Jelay, at nakumpirma ang hula sa kanyang puso. Akala niya noon ay magkamukhang kamukha sina Lola Sullivan at Jelay, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Kung tutusin, pareho silang taga-House Sullivan, at natural lang na magkamukha sila dahil magkamag-anak sila. Ang mga bagay ay iba na ngayon, gayunpaman, at nakita ni Terrence si Lola Sullivan na mas pamilyar pagkatapos mahulaan ang background ni Jelay. Granny Sullivan, Terrence na lang ang itawag mo sa akin simula ngayon. No need to call me Mr. Linford, hindi ako sanay na masyadong magalang. Ayaw na ni Terrence na tawagin pa siya ni Lola Sullivan na Mr. Linford pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang background. Kung may nangyari sa pagitan nila ni Jelay, si Lola Sullivan ang magiging biyenan niya, at hindi sanay si Terrence sa pagiging magalang nito. Hehe, ilang beses mo na ba akong sinabihan? Hindi maganda na magbago ang isip ko. Title lang naman yun eh. Tumawa si Lola Sullivan. Walang masyadong choice si Terrence at sinabi lang niya, Lola Sullivan, tawagan si Uncle Fredo at sabihing pumunta siya sa lalong madaling panahon. May importante akong sasabihin sa kanya. Oh. Sige, tatawagan ko siya sandali. Mabilis na tumango si Lola Sullivan matapos makita kung gaano kaseryoso si Terrence. Sinundan naman ni Terrence si Sean sa silid kung saan nagpapagaling ang matandang si Pitts at Chester. Araw-araw silang dalawa na nakahiga sa iisang kwarto, nagkukwentuhan at nag-uusap. Pareho silang physical practitioner, at ang matandang si Pitts ay isang sky class master. Gustong matuto ni Chester, habang ang matandang si Pitts ay gustong makipagkasundo. Ang isa ay handang matuto, at ang isa naman ay handang magbigay ng mga payo. Napakasaya nilang nag-uusap. Narinig ng dalawa ang boses ni Terrence, ngunit hindi sila makatayo para salubungin siya sa kanilang mga sugat. Si Lolo Pitts naman ay mas magaling, mabilis siyang napaupo sa kama nang marinig ang pagdating ni Terrence. Mr. Linford, you're back. Matanda Pitts, humiga ka na lang. Pamilya na tayo ngayon, hindi na kailangang maging magalang. Titingnan ko muna, sabi ni Terrence, winawagayway ang kanyang kamay. I'm not in a hurry. It's mainly because Little Woo's injuries are more serious than mine. Can you take a look at him? Ikinumpas ng matandang si Pitts ang kanyang kamay. Siya ay isang sky class master, at ang kanyang mga sugat ay hindi kasing sakit ni Chester. Hindi niya maaaring hayaang gamutin muna siya ni Terrence. Mabuti iyan. Hindi tinanggihan ni Terrence ang alok. Masasabi niyang sa isang tingin kung sino ang mas nasaktan, si Lolo Pitts o si Chester. Inilagay ni Terrence ang kanyang kamay sa mga meridian ni Chester at sinimulang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Hindi tumanggi si Chester. Wala siyang kailangang gawin sa proseso ng pagpapagaling, kailangan lang niyang tamasahin ang ginhawa ng paggaling. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Chester na magpagaling kay Terrence, at pamilyar na pamilyar siya rito. Siya ay mas nasugatan kaysa sa huling pagkakataon, at siya ay halos may kapansanan, ngunit pinagaling pa rin siya ni Terrence. Hindi niya akalain na magiging problema ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Sean at ng matandang lalaki na si Pete si Terrence na nagpagaling ng ibang tao. Mukhang madali niyang ginagawa ito. Inilagay ang kanyang kamay sa palso ni Chester at lalong bumuti ang mukha ni Chester. Ilang araw nang nakahiga si Chester, ngunit hindi ito isang bagay na maaaring gumaling sa pamamagitan lamang ng paghiga ng mahabang panahon.
Maliban sa medyo bumuti ang pakiramdam, ang kanyang mga sugat ay pareho pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay himalang naging pula mula sa mapatla. Hindi nagtagal, naging normal na naman siya, nagtaka ito kina Sean at Lolo Pitts. Nagkatinginan ng dalawa at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Inisip nila na gumamit lang si Terence ng ilang mga halamang gamot at acupuncture upang pagalingin ang mga pinsala, at kahit na pagalingin niya ang mga ito, hindi ito magiging epektibo sa maikling panahon. Pero ngayon, parang hindi naman ganoon ang nangyari. Pinagaling sila ni Terence gamit ang kanyang mga kamay. Sa katunayan, ang oras ng pagpapagaling ni Terence para kay Chester ay hindi maikli, ngunit sa mga mata ni Sean at Elder Pitts, ito ay napakaikli. Nang tumalon si Chester mula sa kanyang kama at humarap sa kanila, puno ng lakas, ang kaalaman ng dalawa sa martial arts ay tuluyang nabaligtad. Boss, siya ay nakabawi. Hindi makapaniwalang tumingin si Sean kay Chester na parang walang nangyari sa kanya. Sige, lolo muna. Nasaan ang kapatid mo? Hindi mo siya pinasama? Tanong ni Terence. Ang bilis mong tapos. Hindi talaga makaikot ang utak ni Sean, nasa Central Hotel ang kapatid ko, at naghihintay sa kanya doon ang lolo ni Chester na si Jerry. Hindi ko akalain na gagaling siya ng ganoon kaga. Tawagan ko ba sila? 2,333. Oo, hayaan mo silang lumapit. Ang mga sugat ni Elder Pitts ay hindi kasing sakit ni Chester, magiging maayos din siya sa ilang sandali. Sabi ni Terence. Okay, I'll make the call now. Nagulat at natuwa si Sean. Si Terence, sa kabilang banda, ay sinusuri ang pulso ni Kuya Pitts. Ito ang unang pagkakataon na ginamo siya ni Terence, at medyo kinakabahan siya. Tumingin siya kay Terence at nagtanong ng mabuti, Mr. Linford, may kailangan ka ba sa akin? Paano ako makikipagtulungan sa iyo? I don't need anything. Hihiga lang ako. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Terence na i-channel muli ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, na nagpapagaling sa matandang si Pitts. Ginawa ni Elder Pitts ang sinabi sa kanya, wala siyang ginawa, at ilang sandali pa, naramdaman niya ang mainit na daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga meridian papunta sa kanyang katawan. Dumaloy ito sa kanyang mga meridian patungo sa kung saan siya nasugatan, at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, naramdaman ni Elder Pitts ang kanyang mga internal na pinsala na mahimalang gumagaling. Ito ang maalamat na totoong chi lang. Hindi ba't ang Sullivan family lang ang makakagawa nito? Bakit nagawa rin ito ni Terence? At bakit parang may limitasyon ang House Sullivan sa bilang ng mga taong maaari nilang pagalingin? Isang tao lang ang kaya nilang pagalingin, ngunit napakaraming tao ang kayang pagalingin ni Terence. Ang mga iniisip ni Old Master Pitts ay tumatakbo ng ligaw, ngunit siya ay labis na nabigla. Ang Hidden House Han ay talagang matalino, hindi nakakagulat na sila ay sumama kay Terence ng maaga. Ang Hidden House Han ay hindi tanga. Kung si Terence ay walang lakas at kakayahan, papayag ba siyang maging isang tagasunod? At ngayon, naramdaman ng matandang Pitts na ang desisyon niyang sumama kay Terence ay tamang desisyon. Ang mga practitioner na tulad nila ay hindi magagarantiya na hindi sila masasaktan, at kasama si Terence dito, para itong isang mobile sanatorium, maaari nilang gamutin ng direkta ang kanilang mga pinsala. Ito ang garantiya ng kanilang buhay. Dagdag pa, ito ay isang maliit na bahagi lamang ng lakas ni Terence, malamang ay marami pa siyang mayaalok. Bumalik sa pulong ng Hidden House, naramdaman na ni Grandpa Pitts na si Terence ay hindi isang taong dapat pagtripan, kung hindi siya makakapanalo ng maraming sunod-sunod na laban. Tapos na, habang tumatakbo ang mga iniisip ni matandang Master Pitts, ang mga salita ni Terence ay humila sa kanya pabalik sa realidad, at siya ay nanlamig. Ito na. Mukhang seryoso ang pinsala ni Chester, ngunit hindi gaanong alam ni Lolo Pitts ang tungkol dito, at hindi niya ito sinuri mismo. Ngunit alam niya kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat. To put it bluntly, kung hindi siya gumaling ng maayos, mapilayan siya. Ngunit ginamit ni Terence ang napakaikling panahon para pagalingin siya. Mabilis na sinuri ni Old Master Pitts ang kanyang mga sugat. Katulad ng sinabi ni Terence, ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling. Okay lang ba talaga?
Matagal bago mag-react, nagulat at natuwa si Lolo Pitts. Kuya Pitts, sinabi ko sa iyo na mapapagaling tayo ni boss, ngunit hindi ka naniwala sa akin. Ikaw ba ngayon? Nasanay na si Chester noon, at nagsasanay ng pisikal na sining na itinuro sa kanya ni Elder Pitts. Oo, ngayon ko lang na-realize kung gaano kahanga-hanga ang medical skills ni Mr. Linford pagkatapos kong maranasan ito. Mukhang medyo makitid ang isip ko. Napabuntong hininga si Lolo Pitts. Habang nag-uusap sila, bumalik si Sean kasama si Jerry, matandang si Wo, sa likod niya. Medyo nahiya si Jerry nang makita niya si Terence. Noong si Terence ay nasa matinding kahirapan at si Pablo ay naaksidente sa sasakyan, pinutol ni Jerry ang lahat ng kanyang allowance kay Chester at sinabihan siyang huwag makipag-ugnayan kay Terence. Kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Chester, naputol na ng Jerry ang lahat ng ugnayan kay Terence. Ito ay medyo katulad ng matandang Sullivan noon. Si Jelay ay talagang down at out noon, nagbebenta ng kanyang kumpanya kasama si Chester, at ang kanyang bank account ay na-freeze ng kanyang pamilya. Mr. Linford. Ngumiti si Jerry ng alanganin, hindi matapang na tingnan si Terence sa mata. Nagpunta siya sa hotel noon para alagaan si Shelton, at sa pagtuturo ni Elder Pete sa kanyang apo ng martial arts araw-araw, naramdaman ni Jerry na wala siyang gagawin, kaya niyaya niya ito sa hotel. Tumango si Terence, siya ang lolo ni Chester, kung tutuusin, at wala talagang pakialam si Terence. Si Chester ay napakatapat sa kanya, at si Jerry ay sinusubukan lamang na protektahan ang kanyang sarili. Matandang si Wo, si Chester ay ganap ng gumaling. Kausapin mo siya, titingnan ko ang mga sugat ni Shelton. Sige, sabi niya. Sabi ni Jerry na medyo nahihiya. Ibinaba niya ang ulo at pinuntahan ang apo. Hindi alam ni Chester kung matatawa o maiiyak sa reaksyon ng kanyang lolo, ngunit siya ay lolo, kung tutuusin, at siya ang pinakamahusay sa pamilya. Hindi niya kayang itapon na lang ang mukha niya. Lolo, nakita mo ba yun? I made the right choice. Don't be blinded by the appearance of some things. Oh my God, tama ka. Matanda na ako, I can't see things clearly. Jerry sighed. House Wo, kalooban maging sayor mga kamay mula sa ngayon on ay alam na ang posisyon ng ulo ng bahay Wo, kalooban hindi maging magagawang upang panatilihin ang kadito, at may ang bilis your improvement may Mr. Linford, you'll maabot kalangitan klase o maging ang mas mataas na mas maaga o kalaunan. Ako lamang pag-asa na ang posisyon ng ulo ng bahay Wo, kalooban hindi maging magagawang upang panatilihin ang kadito, at may ang bilis your improvement may Mr. Linford, you'll maabot kalangitan klase o maging ang mas mataas na mas maaga o kalaunan. Ako lamang pag-asa na ang posisyon ng ulo ng bahay Wo, kalooban hindi maging magagawang upang panatilihin ang kadito, at may ang bilis your improvement may Mr. Linford, you'll maabot kalangitan klase o maging ang mas mataas na mas maaga o kalaunan. Ako lamang pag-asa na kalooban maging tulong kakalaunan. Ang bata ay matalino at may dalawang mukha, ngunit kailangan ko pa rin siyang tulungan na maging pinuno ng bahay. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ako na ang bahala sa kanya sa hinaharap. Tumango si Chester. Sa katunayan, wala nang pakialam si Chester sa posisyon ng ulo ni Wo. Siya ay nasa itaas ng mga karaniwang maharlikang bahay. Sa panig ni Terence, sinimulan na niyang pagalingin si Shelton. Ang mga sugat ni Shelton ay hindi naman talaga sugat, ito ay ang chi ng Purple Lightning Beast na itinurok sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng chi ay katulad ng chi sa katawan ni Terence, ito ang pinakadalisay na uri ng langit at lupa chi. Gayunpaman, si Shelton ay hindi isang spiritual practitioner, kaya hindi niya mapino ang chi sa kanyang katawan. Kahit na ang mga spiritual practitioner ay kailangang sumipsip ng chi sa pamamagitan ng chi C point. Hindi niya mapino ang tunay na chi na pinilit sa kanyang katawan. Ito ay isang magandang paraan upang linlanggan ang mga tao, naisip ni Terence. Hindi niya alam kung paano ito nagawa ng Purple Lightning Beast, ngunit maaaring ilipat ng mga Spirit Beast ang ganitong uri ng purong chi sa mga tao. Hindi ito magagawa ni Terence, kaya maaari lamang niyang gamitin ang sining ng Dragon Mastery upang automatikong lumikha at ilipat ang chi ayon sa mga pangangailangan ng tatanggap. Maliban sa paglilipat ng chi sa mga espesyal na uri ng Spirit Beast, hindi na kailangang gamitin ng tatanggap ang sining ng kanilang practitioner.
Kapag naglilipat ng totoong chi sa iba, dapat gamitin ng kabilang partido ang heart cultivation chant na ginagamit sa espiritual na paglilinang. Kung hindi, maaari lamang itong magpagaling ng mga pinsala. Kung ang kabilang partido ay hindi gumamit ng pag-awit, si Terence ay walang magagawa. 2334. Naipadala lamang ni Terence ang kanyang chi sa katawan ng ibang tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga karayom, hindi niya ito magawa gamit ang kanyang mga kamay. Tila dapat niyang hayaan ang baboy at ang Purple Lightning Beast na mag-usap sa isa't isa at tingnan kung paano ito ginawa ng lalaking ito. Magiging kamangha-mangha kung matutunan ito ni Terence, hindi siya magagapi kung mag-injection lang siya ng purong chi sa kanyang kalaban. Ngunit hindi masyadong inisip ni Terence ang lahat ng ito. Ang lahat ba ng mga practitioner na may contracted spirit beasts ay hanggal? Hindi ba nila naisip ito? Parang hindi na talaga ito magagawa. Umiling si Terence, sinimulan ni Terence na tulungan si Shelton na pinuhin ang chi ng Purple Lightning Beast, ngunit ang chi lang ng beast ang madaling makuha ni Terence. Kung ito ay chi ng iba, hindi ito magagawa ni Terence ng ganoon kadali. Si Terence ay maaaring sumipsip ng ganitong uri ng chi para sa kanyang sariling paggamit, ngunit hindi niya magagawa ang parehong para sa iba tulad ng fire poison na chi. Kinailangan niyang pilitin itong palabasin sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagbabalot nito ng chi, na mas nakakagulo. Tapos na, hindi nagtagal si Terence upang pagalingin si Shelton. Inabot lang siya ng ilang segundo bago niya binitawan ang pulso ni Shelton. Tapos ka na ba? Nanlaki ang mga mata ni Sean at Lolo Pitts, napakabilis nito. Tinanggap nila ang katotohanang mabilis silang pinagaling ni Terence, ngunit sapat na ang bilis noon, at tila mas mabilis pa ngayon. Kung tutuusin, kahit ang Hidden House Pitts ay sumubok na ng maraming paraan para pagalingin ang mga sugat ni Shelton, at maging ang Medicine King ng Hidden House Hale na si Hale ay walang magawa tungkol dito, at ginawa ito ni Terence sa loob lamang ng ilang segundo. Tumango si Terence, okay lang ako, ilang chi lang mula sa Purple Lightning Beast. Si Sean at Grandpa Pitts ay hindi nakaimik kung ito ay wala, kung gayon ano ang isang bagay. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang sitwasyon na maraming tao ang walang magawa. Gayunpaman, ang sumunod na pag-ungol ni Shelton ay nagpaunawa sa kanila na siya ay ganap na maayos. Umakyat siya mula sa stretcher at kinusat ang mga mata, nasaan ako? Tapos na ang kompetisyon. Terence, anong ginagawa mo dito? Hindi alam ni Shelton kung ano ang nangyari pagkatapos ng Hidden House Summit, at natural siyang nagbabantay at masungit nang makita niya ang kanyang kaaway dito. Shelton, huwag kang masungit. Napatalon si Lolo Pete sa mga salita, ito si Mr. Linford, ang iyong tagapagligtas. Kung wala siya, patay ka na, at siya ang dapat nating igalang at sundin ng tahanan natin. Oo, Shelton, kinuha ko na si Terence bilang boss ko. You're my little brother, you should call him boss like me. Sabi ni Sean. Medyo nagulat si Shelton bakit ngayon iba na ang pakikitungo ng kanyang lolo at kapatid kay Terence. Sandali lang. Sinabi nila na si Terence ang kanyang tagapagligtas. Naalala ni Shelton ang nangyari noon na injected siya ng tipak ng chi ng Purple Lightning Beast noong Spirit Beast Tournament, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Tinulungan ba siya ni Terence? Si Shelton ay mahilig sa martial arts at hindi gaanong nagsasalita, ngunit hindi ibig sabihin na siya ay tanga. Sa nakikita niya, iyon ang kaso. Medyo natarante pa si Shelton, nakalimutan na ba talaga ng lolo at kuya niya ang nakaraan. Mukhang hindi sila nagsisinungaling, at si Shelton ay hindi isang insensitive na tao. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamao kay Terence. Salamat, Mr. Linford, sa pagliligtas sa aking buhay. Kailangan mo akong tawaging boss. Sabi ni Sean habang sinasampal ang mukha ni Shelton. Kahit na si Sean ay hindi kasing lakas ni Shelton, magkapatid pa rin sila. Kahit kailan ay hindi sila nag-away o nagplano sa isa't isa, at ganoon na sila mula pa noong bata pa sila. Hehe, walang nagmamadali. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay, sinabihan si Sean na huwag pilitin ang issue. Kakagising lang niya. Pahinga muna siya saglit. Sige, salamat, boss, sa hindi pakikipagtawaran tungkol dito. Sabi ni Sean. Tama, matandang Pitts, si Chester ay isang Earth class, ngunit wala siyang angkop na martial skill.
Lumingon si Terence kay Old Master Pitts. Si Chester ay kabilang sa isang karaniwang bahay ni Wu, ngunit siya ay nagsasanay ng pisikal na Iron Fist arts, na katulad ng iyong nakatagong bahay na Pitts, ito ay isang hand practitioner's arts. Matutulungan mo ba siyang makahanap ng kasanayan sa martial arts? Karaniwan, walang anumang Earth Class Masters na lilito sa mga karaniwang bahay, kaya wala silang anumang mga kasanayan sa Earth Class. Kahit na ang pinakamalakas na common house na si York, si Hughes, ay walang anumang mga kasanayan, at pumunta sa Hidden House York upang magsanay sa halip. Kaya lang noong nakilala siya ni Terence, ang Hidden House York ay hindi pa siya nabibigyan ng anumang kakayahan. Naku, madali lang magiging pamilya na tayo simula ngayon, kaya hindi ko na kailangang itago ito sa iyo. Ang tagong bahay natin Pitts Martial Arts ay tinatawag na kamao ng langit at lupa, at perpekto ito para kay Chester na magsanay. Masayang sabi ni Old Master Pitts matapos marinig ang sinabi ni Terence. Siyempre, dual practitioner si Chester. Kung magagamit niya ang langit at lupa na kamao, mas malakas ito kaysa sa mga normal na physical practitioner na tulad natin. Medyo nasasabik si Chester matapos marinig ang mga salita ng matanda. Ilang oras na siyang nakasama ng matanda, at nalaman niya ang tungkol sa suporta ng Hidden House Pitts noong sinaunang panahon. Ito ay ang sikat na pisikal na estilo, ang makajos na kamao na palasyo, at ang langit at lupang kamao ay ang signature move ng makajos na kamao na palasyo. Ang matanda ay nakabisado pa lamang ang unang 15 galaw, at wala pa siyang natitira, ngunit ito ay sapat na para kay Chester. Tinalo ni Lolo Pitts ang kakaibang kidnapper gamit ang makajos na kamao, at likas na inggit si Chester sa kanya. Hindi niya akalain na matututunan niya ito. Siyempre, alam din ni Chester na ito ay dahil matagumpay na napagaling ni Terence si Lolo Pitts at Shelton. Talagang itinuring siya ni Lolo Pitts bilang isa sa kanyang sarili, isang kasama sa trenches. Bagamat binigyan siya ni Lolo Pitts ng ilang mga payo kung paano magsanay, wala siyang binanggit ni isang salita tungkol sa kamao ng langit at lupa. Salamat sa tulong mo, matanda Pitts. I'll study hard for sure, and I will not teach it to anyone else unless you tell me to. Sabi ni Chester sabay saludo sa kamao. Bahagyang natigilan si Shelton, hindi niya akalain na papayag pa pala ang kanyang lolo na turuan si Chester ng kamao ng langit at lupa. Mukhang patay na patay ang kanyang lolo sa pagsunod kay Terence. Kakagising lang niya at ngayon lang niya nalaman ang nangyari, pero kahit isa lang ay pinagaling ni Terence ang mga sugat niya. Sa pag-iisip, tila napakalakas at mahiwagang si Terence. Hindi lamang siya sumikat sa Hidden House Summit, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakaganda rin. 2,335. Hindi kaya nagkataon lang na pumayag ang Hidden House na maging tagasunod ni Terence. Pati si Lolo nakapagdesisyon na. Matapos itong pag-isipang mabuti, hindi na tumanggi si Shelton. Ang desisyon ng kanyang lolo ay desisyon ng Hidden House Pitts. Ang kanyang lolo ay palaging isang maingat na tao, at ang katotohanan na gumawa siya ng desisyon sa pagkakataong ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kaliwanag ang kanyang kinabukasan na sumusunod kay Terence. Ayaw maglaro ni Lolo Pitts, nakahanap siya ng panulat at papel at gumawa ng kopya ng sining ng kanyang practitioner para kay Chester, na walang itinatago kahit isa. Isinulat niya ang lahat ng 15 sa kanila nang walang nawawala kahit isa, tungkol sa partikular na pamamaraan ng pag-activate. Dapat ay naunawaan mo ito noong mga nakaraang araw. Mamaya, maaari kang pumunta sa patio at magsanay mo mismo. Kung hindi mo maintindihan ang anumang bagay, tanungin mo ako muli. Gayunpaman, sa palagay ko, ang iyong mga nagawa ay mas malaki pa kaysa kay Shelton. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang dual cultivator. Oo. Tinanggap ni Chester ang manual ng malugod at magalang. Tama, matandang Pitts, kayong mga taga-Hidden House Pitts ay dapat na makuha ang inyong mga kamay sa mga bagay tulad ng Chi Gathering Pills at Spirit Gathering Pills, tama ba? Biglang may naisip si Terence, ang mga pills na ito ay hindi bihira sa Hidden House Summit, at hindi ito kasing bihira gaya ng mga common house. Pwede naman kayong mag-level up sa pamamagitan ng pagkain ng pills, di ba? Bueno. Mapait na ngumiti si Elder Pitts, hindi talaga mahirap makuha.
Sa katunayan, marami tayong stock kung ang isa sa atin ay magpakita ng kahit katiting na espiritual na talento, at magagawang ipasok si Chi sa kanyang katawan, gagawin natin ang lahat para matulungan siyang maabot ang Earth class. Oh, bakit niya sinabi yon? Hindi ka marunong magtanim. Tanong ni Terence na nalilito. Napakabihirang para sa isang physical practitioner na makapag-training bilang isang spiritual sa gitna. Kahit na mayroon kang spiritual practitioner's chant, ikaw ay basically inutil. Ni hindi mo maipasok ang chi sa iyong katawan, at hindi ka man lang makapagsimula bilang isang spiritual practitioner, paano ka makakainom ng mga pills? It'll be a waste physical even if I eat. Mga practitioner na kayang magsagawa ng internal practicing, at ang bahay namin ay walang henyo tulad ni Chester, walang sino man ang nagtagumpay. Ako ay isang henyo. Dilat na dilat ang mga mata ni Chester, hindi niya kailanman itinuring ang kanyang sarili na isang henyo, at kung wala si Terence, hindi siya magiging isang henyo. Isa pa rin siyang golden class early phase physical practitioner. Gayunpaman, hindi nang ahas si Chester na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, ang pagtulong sa isang tao na madagdagan ang kanilang lakas at pagpapagaling ay dalawang magkaibang bagay. Hindi niya alam kung papayagan siya ni Terence na magsalita tungkol dito, kaya tumingin siya kay Terence. Chester, ikaw. Nasa ganitong sitwasyon ka ba dati? Hindi ako marunong mag-practice ng espiritual na sining. Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi niya alam ang ganito noong nai-level up niya si Chester. Hindi ko kaya noon, hindi rin kaya ng lolo ko. Napangiti si Chester ng mapait, bihira akong nakarinig ng sinumang nagsanay sa panlabas na istilong pagsasanay sa espiritual na estilo. Kung gayon paano ang espiritual muna, pagkatapos ay pisikal. Hindi yun inaasahan ni Terence. Bihira para sa isa na magsimula sa espiritual muna, at pagkatapos ay pisikal. Mapait na ngumiti ang matandang si Pitts, kaunti lamang ng mga henyo ang nagsisimula sa espiritual muna at pagkatapos ay pisikal, ngunit para sa mga henyo na ito, ang mga resulta ay pareho. Nako! Wala akong masyadong alam sa outside world, kaya ganoon na lang. Biglang natauhan si Terence. Oo, maliban sa ilang mga spiritual practitioner na walang pundasyon, kapag gusto nilang lumipat sa physical practitioners, kadalasan ay sinisira nila ang sarili nilang mga meridian at nagsisimulang muli. Sabi ni Chester habang nag-iisip ng isang halimbawa. Tama, halos kapareho niya si Uncle Fredo. Napakurap si Terence. Hindi sinasabi ni Uncle Fredo na walang pagtatayo ng walang pagkasira. Wala siyang ibang pagpipilian kundi maging isang spiritual practitioner. Ang loika ay pareho, bagaman. Teka, Chester, sabi mo hindi mo kaya dati. Hindi ka marunong magsanay bilang pisikal na estilo noon, pero kaya mo na. Napansin ni Old Master Pitts ang isang maliit na detalye sa mga salita ni Chester. Ito. Tumingin si Chester kay Terence. Oo, tinulungan ko siyang mag-level up. Tumango si Terence. Path. Ubo-ubo-ubo. Narinig ng matandang Pitts ang mga salita ni Terence at nagsimulang umubo, Mr. Linford. Ikaw. Anong sabi mo? Maging si Shelton, na hindi umimik, ay nakadilat ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Terence nang hindi makapaniwala. Ang espiritual na lakas ni Chester ay nadagdagan ko. Ngunit ang kasalukuyang limitasyon ko ay Mystic Late Phase Peak, kailangan ninyong umasa sa maliit na chi gathering pill para makarating doon, sabi ni Terence. Boss, please help me level up, hindi ko kailangan ng Mystic Late Phase Peak, kailangan ko lang maabot ang Golden Class Early Phase, at magagawa ko ito pagkatapos kumain ng chi at spiritual gathering pills. Sumugod si Shelton sa harap ni Terence at yumuko ng malalim. Si Shelton ay isang martial arts fanatic, at wala nang mas mahalaga sa kanya kaysa sa paghahangad ng martial arts. Ang paglilinang ng parehong panloob at panlabas na katawan ay ang kanyang pangarap. Kaya't nang marinig ni Shelton na maaaring mag-level up si Terence, at kasama si Chester bilang isang buhay na halimbawa, handa niyang kunin si Terence bilang kanyang amo. Kung matutulungan siya ni Terence na mag-level up, matutupad niya ang kanyang pangarap na pagsasanay sa internal at external, hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito minsan sa isang asul na buwan. Haha! Tumawa si Terence.
Ang Shelton na ito ay talagang isang martial arts fanatic. Hindi man lang siya ganoon kasabik nang iligtas ni Terence ang kanyang buhay, at ngayon ay ganoon na lamang siya kasabik nang mabalitaan niyang makaka-level up na siya. Hindi napigilan ni Terence na umiling sa pag-iisip, ano ang ginagawa mo at kumakain ka ng napakaraming tableta. Hindi ba sayang ito? Kung mayroon kang extra, bigyan mo ako ng kaunti. Hehe. Sabi ni Shelton, napakamot ng ulo. Kung maaabot ko talaga ang Mystic Late Phase Peak, kailangan ko lang ng isang maliit na chi gathering pill para makalusot sa Earth class. Para sa iyo lahat ang iba pang pills, boss. You brat, bakit hindi mo ako tinuturing na lolo mo? Ngumiti ng mapait si Sean, magbigay man lang ng tig-iisa. Sean. Huwag kang magsalita ng kalokohan at huwag kang masyadong gaaman. Sumimangot si Lolo Pitts at sinipa si Sean. Sa palagay mo ba ang iyong pamilya ay isang pamilya ng mga dakilang bayani? Isang beses lang niya tinulungan si Terence na iligtas si Melissa, at ang pagpapagaling kay Shelton ay nagbabalik na ng pabor. Kung may level up niya si Shelton, isa itong magandang regalo, pero humihiling pa si Sean gusto niya maging dual trainer ang buong pamilya. Paano ito naging posible? Kahit ang Divine Fist Hall ay walang ganoong kalaking pangkat ng mga panloob at panlabas na magsasaka. Napagtanto ni Sean na sobra-sobra na ang sinabi niya makatuwiran. Mabuti na rin na ni-level up ni Terence si Shelton, paano niya may level up ang kanyang buong pamilya. 2,336. Matagal nang kasama ni Chester si Terence, at kahit na wala siyang anumang merito, naglagay siya ng maraming pagsisikap. Si Jerry ay isa lamang Mystic Early Phase Physical Master, at hindi man lang siya tinulungan ni Terence na mag-level up ano ang ginawa ng Hidden House Pitts. I'm sorry, boss. Masyado akong naiinip at matako. Mabilis na sabi ni Sean. Normal lang para sa mga cultivator na ituloy ang mas matataas na lugar. Ilang maliliit na chi gathering pills ang mayroon ka sa bahay? Tanong ni Terence. Mga 10. Si Sean ay hindi masyadong sigurado ang pill ay mahalaga, ngunit ang problema ay walang sino man sa bahay na Pitts ang makakain nito. Nilinggan niya si Lolo Pitts. May 15 sa kabuuan. Nagpatuloy si Lolo Pitts, actually, marami pang pagkakataon para makakolekta ng mas maraming chi gathering pills. Hindi na lang ako pumunta at kumuha ng mga iyon. Wala namang kwenta ang pagkuha nito. Baka kung ano pa ang makuha ko. Okay, ikaw, Sean, Shelton, at Jerry ay kukuha ng tig-isa. 4 iyan, at kukunin ko ang 5 sa natitirang 11. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi niya akalain na ang Hidden House Pitts ay magkakaroon ng napakaraming maliliit na chi gathering pills. Napatulala si Lolo Pitts. Hindi dahil humihingi si Terence ng chi gathering pill, ngunit dahil sinasabi ni Terence na itataas niya ang kanyang buong pamilya, ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Grandpa Pitts. Hindi ba't napakabilis ng pagdating ng kaligayahang ito? Mas handa niyang ipaalam kay Terence ang lahat ng ito, lalo na ang 5. Kung hindi dahil sa tulong ni Terence, hindi banggitin ang 15 maliliit na chi gathering pills, kahit 100 maliliit na chi gathering pills ay hindi magiging sapat para gawing Earth Class Early Phase ang isa sa mga ito. Mr. Linford, ito. Mukhang isang kawalan, tama. Maingat na tanong ng matandang Pitts. Mga pagkalugi. Napakurap si Terence na isip niya na sinasabi ni Lolo Pitts na natalo siya sa 5 chi gathering pill, ngunit hindi iyon ang nangyari sa kanyang ekspresyon. Naintindihan niya ang iniisip niya at ngumiti, I treat you as one of my own. In the future, if I go out, I will need your help to protect the people around me. So, if you don't improve your strength, I won't feel at ease. Kung gayon. Kung ganoon ang kaso, magiging walang galang na tumanggi tayo. Tuwang-tuwa si Old Master Pitts, ilang araw ang aabutin ng pag-upgrade na ito. Mr. Linford, bakit hindi mo muna tulungang mag-level up si Shelton, at babalik ako at kunin ang chi gathering pills? Kumuha ka ng magpapadala nito, matagal ka nang nawala. Kung mangyayari ang lahat gaya ng inaasahan, kayong 4 ay magiging Mystic Late Phase Peak bukas ng umaga, sabi ni Terence. Bago bukas ng umaga. Nagulat ang matandang si Pitts, Sean, at Shelton.
Kung sinabi ni Terence sa kanila na kaya niyang gawing Mystic Late Face Peak ang isang tao, magugulat na sila, pero sinabi niyang 4 sila. Nag-freeze sila nito. Kung walang aksidente sa daan, dapat walang problema bago bukas ng umaga. Buong pagmamalaking paliwanag ni Chester, na personal na naranasan ang pakiramdam ng pagtaas ng kanyang lakas. Ito. Mr. Linford, ginulat mo ang matandang ito. Mapait na napangiti si Lolo Pitts at umiling. Mukhang dulo lang ng yelo ang alam namin sa kakayahan mo. Now I understand, no wonder hindi nag-level up noon ang Hidden House Hans Jepoy, pero biglang naging malakas sa bisperas ng Hidden House Summit. Mukhang salamat na lang sa iyo, Mr. Linford. I don't deserve the credit, it was indeed my doing. Hindi ito itinanggi ni Terence. Mukhang ang desisyon ni Sean na tawagan kang boss ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Napabuntong hininga ang matandang si Pitts, at tumingin kay Chester ng may pagkainggit. Ang taong ito ay mula lamang sa isang karaniwang bahay, ngunit napakahusay niya kasama si Terence. Kahit sa seniority, kailangan siyang tawagin ni Sean na Chester Bro. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang tagasunod ni Terence. Haha, tama. I have great foresight. Pagmamalaki ni Sean. Tungkol sa Chi Gathering Pills, bigyan kaming lahat ng 15 mga ito. Ang Hidden House Pits ay hindi gaanong magagamit para sa iba, kaya si Mr. Linford ay maaaring magpasya kung paano gamitin ang mga ito sa ibang pagkakataon. Kung kailangan mo ng higit pa, kukuha ako ng isang tao upang mangolekta ng higit pa. Sabi ni Old Master Pitts. Hindi na kailangan, sapat na ang mga ito. Iniisip ni Terence na ibigay ang isa kay Jepoy, isa para kay Amara, isa kay Julian, isa kay Quinten, at isa kay Uncle Fredo, ngunit hindi niya akalain na ang matandang Pitts ay magdadala ng napakarami. Haha, wala tayong silbi. Kinawayan ni Lolo Pitts ang kanyang kamay. At saka, marami na tayong nakuha. At saka, kung susundin natin ang sinabi ni Mr. Linford, mula ngayon ay magkakampi na tayo. Ang mga bagay na ito ay sa iyo na lahat. Sige, kung ganoon. Hindi na ito tinanggihan ni Terence. Kung mayroon siya, maaari niyang ibigay ang ilan kay Thomas at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, si Thomas ay masyadong mahina upang labanan ang pulang kabibe, at siya ang ama ni Trixie. Kung may nangyari sa kanya, hindi ito maipaliwanag ni Terence kay Trixie. Ngunit ang bahay wo ay walang anumang bagong ipapakita. Ang isa na nakaramdam ng labis na pagkakasala ay ang lolo ni Chester, si Jerry. Pakiramdam niya ay binaygo niya si Terence. Noong nagkaproblema si Terence, hindi siya binigyan ni Jerry ng kahit isang sentimo, at na-freeze pa ang pocket money account ni Chester. Dahil dito ay nakonsensya siya ng husto. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tama na ang pagkakaroon mo ng mabuting apo. Mahinang sabi ni Terence. Hindi ito nagbibigay ng mukha ng Jerry, ngunit ito ang katotohanan. Namula ang mukha ni Jerry, nahihiyang ngumiti kay Chester. Boss, salamat. Seryosong sabi ni Chester. Inutusan ni Lolo Pitts ang kanyang pamilya na kumuha ng Chi Gathering Pills, at sinimulan ni Terence na tulungan si Shelton na i-level up ang mga ito ng paisa-isa. Marami siyang libreng oras bago matapos ang pag-aaral ni na Miss at Yasi, at hindi pa naman tanghali. Ito ay higit sa sapat na oras para maabot ng dalawa ang Mystic Late Face Peak. Si Shelton ang pinaka-excited sa kanilang lahat, at walang nakikipag-away sa kanya dahil sa pagkain natural na gusto ni Terence na tulungan siyang mag-level up muna. Wala kang kailangang gawin mamaya, gamitin mo lang mag-isa ang internal cultivation technique ng iyong pamilya. Ililipat ko ang chi na kailangan mo sa pamamagitan ng iyong mga meridian. Sabi ni Terence kay Shelton. Sige boss, naiintindihan ko. Tumango si Shelton. Ang paraan ni Terence sa paggawa ng mga bagay at ang kanyang sinabi ay bago, ngunit pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya kailangang gumawa ng kahit ano, simple lang. 2,337. Nagsimula ang dalawa ng ganoon lang, at napakabilis, si Shelton ay nakalusot mula sa isang lalaking walang espiritual na lakas hanggang sa unang bahagi ng Golden Class. Puno ng pagkagulat ang mukha ni Shelton, napakabilis nito.
Hindi tulad ng hindi pa siya nagsaliksik tungkol sa espiritual na pagsasanay noon, ngunit susubukan ito ni Shelton tuwing may oras siya. Kaya lang, hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad. Bilang isang martial arts fanatic, natural na gusto niya maging isang martial arts master na naigalinang ng internal at external cultivation. At kaya, itong chi-refining feeling na gusto niya ng maraming beses ay biglang lumitaw, at mabilis itong naging maagang yugto ng Golden Class. Parang panaginip. Naramdaman niya ang sakit ng pagpasok sa bottleneck sa sandaling naabot niya ang maagang yugto ng Golden Class, ngunit mabilis itong nalunod sa kaguluhan ng pag-upgrade. Siyempre, hindi lang si Shelton ang nabigla at natuwa sentimo, si Sean, matandang Pitts, at maging si Jerry, na nakaalam na si Chester ay isang practitioner dahil kay Terrence, ay nagulat lahat. Ito ay maliwanag kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga pisikal na masters. Ang ganitong pagkakataon ay mahirap makuha, kahit na para sa mga masters ng Divine Fist Hall. Nagkatinginan ng iilan sa kanila at nagpasyang panatilihing mahigpit ang sekretong ito. Hindi lang ito para sa proteksyon ni Terrence, iniligtas din siya nito sa gulo. Kahit na ang suporta ni Elder Pitts ay ang Divine Fist position, wala siyang sasabihin. Kung tutuusin, maraming mga henyo ng Divine Fist Hall ang gagawa ng anuman para sanayin ang isang tao na maging master ng internal at external cultivation sa sandaling pumasok si Chi sa kanilang katawan, kahit na magkaroon sila ng sense of Chi. Gayunpaman, mabilis pa ring tumataas ang lakas ni Shelton, pumapasok sa gitnang bahagi, at pagkatapos ay sa huling bahagi. Ang ganitong uri ng bilis, kahit na ito ay kumakain ng mga tabletang panggamot, hindi pa ito narinig ng lahat. Kahit na kumain siya ng tableta, kakailanganin pa rin niya ng oras upang pinuhin ito, hindi ba? Ngunit hindi na kailangan ni Terrence ng oras para pinuhin ang tableta na level up lang niya si Shelton sa bilis ng rocket. Ang mga mata ng matandang lalaki na si Pitts kay Sean ay lalong naging mabait siya ay napakasaya na si Sean ay maaaring makilala si Terrence at maging kanyang tagasunod. Ito ay isang pagpapala para sa bahay Pitts. Bandang alas 3 o alas 4 ng hapon, matagumpay na naging Mystic Late Phase Peak si Shelton na may purong chi sa kanyang katawan, hindi ito kapanipaniwala. Ngunit ang ikinagulat ni Terrence ay hindi man lang umiinom si Shelton ng anumang chi gathering pills noong nai-level up niya si Sean, isa na siyang Earth Class Early Phase. Dahil dito, naalala ni Terrence ang sitwasyon ni Chester. Si Chester ay isang spiritual practitioner mula sa loob palabas, at pagkatapos ay pisikal, ngunit ang pisikal na lakas ni Shelton ay nasa tuktok na ng Earth Class Early Phase. Ayon sa prinsipyo ng isang bagay, isang daang bagay, ang pagpasok ni Shelton sa Earth Class maagang yugto ng espiritual na lakas sa kanyang sarili ay nasa katwiran. Ngunit ang bilis ni Shelton ay medyo masyadong mabilis, tinulungan lang siya ni Terrence na mag-level up, at siya ay sumakay sa kanyang sarili. Siyempre, ito ay dahil din sa tinulungan siya ni Terrence na mag-level up, hindi na niya kailangang gumamit ng anumang stamina, at puno siya ng stamina pagkatapos mag-level up, na pumasok sa Earth Class Early Phase. Nagulat si Terrence sa sitwasyong ito. Ni-level up muna ni Chester ang kanyang espiritual, at ni-level up niya ang kanyang pisikal, ngunit ni-level up ni Shelton ang kanyang espiritual. Isa sa mga problema ay hindi nangyari kay Shelton ang mga side effect ng level up. Matapos tulungan ni Terrence ang iba na mag-level up, hindi siya makapag-level up ng mag-isa dahil sa kadalisayan ng natural na chi. Kinailangan niyang uminom ng mga table tas o pumunta sa mga lugar na may mas maraming chi. Ngunit si Shelton ay nakalusot sa kanyang sarili, hindi ba ito naaangkop sa isang master ng dual cultivation? O dahil ba ang pisikal na estilo ni Shelton ay bumagsak sa susunod na antas, at iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang espiritual na estilo ay nakapag-level up. Siyempre, kapag naabot na ni Shelton ang Earth Class Early Phase Peak bilang isang spiritual practitioner, makikita nila kung talagang walang limitasyon. Kung maaari pa ring magpatuloy si Shelton bilang isang spiritual practitioner, mapapatunayan nito na ang kapintasan ni Terrence na ginamit upang i-level up ang mga tao ay hindi naaangkop sa pisikal at espiritual na mga practitioner. Kung hindi siya makapagpatuloy bilang isang espiritual na practitioner at kailangang magpatuloy bilang isang pisikal, nangangahulugan ito na ang kapintasan ay umiiral pa rin, ngunit ang mga pisikal at espiritual na practitioner ay medyo espesyal.
Ang hadlang ng kapintasan na ito ay itinayo sa pinakamataas na punto ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit kahit na may mga kapintasan, hanggat ang mga pisikal na practitioner ay maaaring magpatuloy sa pag-level up, ang mga espiritual na practitioner ay patuloy na mag-level up. Ito ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa mga ordinaryong dalubhasa sa panloob na puwersa. Kaya mo bang ipagpatuloy ang paglusot? Tanong ni Terence kay Shelton. Hindi ko na kaya. Natural lang na nakalusot ako pagkatapos makaipon ng kapangyarihan. Pero hindi na ako makakalusot ulit. Mapait na ngumiti si Shelton, boss, ang spiritual strength na binigay mo sa akin ay mystic class late phase peak. Isang hakbang na lang ang layo ko para makalusot, at iyon ang dahilan kung bakit ako nakalusot. Pero sa ngayon, hindi ko pa natatatag ang Earth class early phase ko paano ako makakalusot. Tumango si Terence, ngunit ginawa nitong mas normal ang mga bagay. Kung hindi, iisipin niyang kakaibang lalaki si Shelton. Ngunit kahit na ganoon, mas malakas pa rin si Shelton kaysa sa iba. Hindi pa kumpleto ang lakas ni Sean oras na para umalis si Cheryl at ang iba pa sa paaralan, at kaka-rating lang ni Terence sa Mystic Early Phase Peak. Hindi naman siya nagmamadali, kaya huminto siya at nagpatuloy sa gabi. Ang paraan ng pag-leveling ni Terence ay hindi nangangailangan ng pagsabog ng enerhiya hanggat ang lakas ng isang tao ay mas mababa kaysa kay Terence, maaari silang mag-level up anumang oras. Walang limitasyon sa oras o limitasyon sa bilang ng beses na maaari silang mag-level up, kaya pinigilan ito ni Terence. Susunduan ko muna ang batang Miss sa paaralan at magpapatuloy sa pag-level up sa gabi. Sige, sabi niya. Tumango si Sean. Nagboluntaryo sina Shelton at Chester, boss, sasama ba kami sa iyo para kunin sila? No need. Hindi kasya ang sasakyan sa napakaraming tao. Kung may panganib, kaya ko naman ang sarili ko. Magpahinga muna kayo. Hindi naman kailangan ni Terence ang kanilang tulong kung makatagpo siya ng kalaban, hanggat hindi ito isang Sky Class Master, may kumpiyansa siyang harapin sila. Kung ito ay isang duwag tulad ng ikatlong ulo, papatayin na lang niya ito. Dahil sinabi ni Terence, hindi na nila siya pinilit. Inihatid ni Terence ang kanyang Grand Cherokee sa parking lot ng Industry University ng Stonegate City at doon naghintay. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Cheryl at Yasi sa parking lot kasama si Chito, ngunit ang pamilyar na BMW X5M ay wala kahit saan. 2,338. Sinundo sila ni Sean mula sa parking lot nitong mga nakaraang araw, at maaga siyang pumupunta araw-araw. Lagi siyang punctual. Medyo nagulat si Cheryl na wala si Sean ngayon. Iniisip niya kung tatawagan siya nang makita niyang tumatakbo na si Yasi patungo sa isang itim na Grand Cherokee. Sumikip ang puso ni Cheryl nang makita ang pamilyar na plate number sa Grand Cherokee. Bumalik na ba siya? Umiling siya na may mapait na ngiti, iniisip na medyo matalas ang mga mata ni Yasi na pansin niya kaagad ang sasakyan ni Terence, at hinahanap pa rin niya ang BMW X5M ni Sean. Shield bro, bumalik ka na. Iniisip ka ni Yasi para kay Cheryl sis. Binuksan ni Yasi ang pinto sa passenger seat at pumasok. Nilinggan niya si Cheryl, Cheryl sis, gusto mo bang sumakay sa passenger seat? Pwede kang umupo. Walang mukha si Cheryl na maupo sa harapan. Umiling siya at naglakad, nakangiti kay Terence. Bumalik ka na. Bumalik na ako. Ngumiti rin si Terence. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may hindi masabi na koneksyon sa pagitan niya at ni Miss. Isang tingin lang at isang ngiti, naiintindihan na nila ang pag-aalala at iniisip ng isa't isa. Wow! Cheryl sis? Parang may nangyayari kayo ni Shield bro, kailan pa kayo naging magkasabay? Naka-evil smile na sabi ni Yasi habang nakatingin sa dalawa. Namula ang mukha ni Cheryl habang nanlilisik. Karaniwan itong magnanakaw na umiiyak na magnanakaw. Oo, may nagsabi lang ng magnanakaw na umiiyak na magnanakaw. Sagot ni Yasi. Hindi ba pwedeng maging tanga ka sa oras na ganito? Hindi nakaimik si Cheryl. Hindi tanga si Yasi. Sagot ni Yasi. Sige, sumakay na kayo sa kotse. Tumingin si Terence sa dalawang nagtatalo at nakaramdam ng pamilyar at mainit na pakiramdam. Ito ba ang buhay na gusto niya? For Terence's sake,
I won't argue with you, sumakay ang batang si Miss sa likod ng sasakyan. See? I told you there's a penis. Otherwise, bakit kay Shield Broface ang ibibigay mo at hindi si Yasi, ang kapatid mo na higit 10 taon nang nakatira sa iyo? Sabi ni Yasi na parang naiintindihan niya. Pakiramdam ni Miss ay natalo. Ang pakikipagtalo kay Yasi ay talagang humihingi ng gulo. It's all thanks to you guys. Maraming nangyari sa pamilya natin. Salamat. Ngumiti si Terence, naputol ang kanilang pagtatalo. Kailangan kong pasalamatan si Cheryl sis, ito lang ang ginagawa niya. Lagi niyang sinasabi kina Lolo Pitts at Sean na huwag mag-alala, sinasabi sa kanila na babalik ka kaagad. Sa katunayan, palagi niyang kilala na hindi tumatawag si Shield Bro. Lalong namula ang mukha ni Cheryl, hindi niya akalain na malalaman na ni Yasi ang tungkol dito, ngunit sa nakita niya sa telepono kasama si Terence, tila may potensyal talaga si Yasi na maging isang especially iya. Walang makataka sa kanyang mga mata at tenga. Naging pabaya ako, salamat. Hindi inisip ni Terence na si Cheryl ay nasa ganoong kahirap na posisyon sa bahay, ngunit naiintindihan ni na Lolo Pitts at Sean kung ano ang kanyang kaya, at normal lang sa kanila na mag-alala. Si Chester lang ang nakakaalam na gagaling ang kanyang mga sugat, ngunit si Lolo Pitts ay hindi naniniwala sa kanya ng 100%. Wala lang, tumingin si Cheryl kay Chito na nasa hindi kalayuan at sinabing, darating si Jenny. Huwag na nating pag-usapan ito. Hindi gaanong sinabi ni Cheryl kay Jenny ang tungkol sa mga bagay na ito, at bagaman mukhang malaki ang tiwala ni Terence sa kanya, naramdaman ni Cheryl na may mali sa kanya. Hindi niya masabi kung may masamang intensyon ito, ngunit pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanya. Hindi nakita ni Jenny ang kanyang BMW X5M sa parking lot, ngunit nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa tabi ng isang Grand Cherokee. Napakurap siya at alam niyang nakabalik na si Terence. Masaya siyang tumakbo at sumakay sa kotse, umupo sa gitna ng pangalawang row. Terence bro, bumalik ka na. Oo, ngayon lang ako nakabalik. How was it? May progress na ba kayo sa peel refining? Tanong ni Terence. Speaking of this, masakit ang ulo ni Jenny. Tulala ba si Jenny? Isang second grade peel lang ang kaya niyang i-refine kada araw tapos mawawala na siya ng lakas. Kailangan niyang magpahinga ng isang gabi bago siya magpatuloy sa pagpino. Malungkot ang mukha ni Jenny at medyo naiinis na sinabi niya, kahit na gusto ni Jenny na gamitin ang scientific alchemy method para pinuhin ang ilan pang elixir ng sabay-sabay, hindi siya magtatagumpay. Ito ay dahil ang pagpino ng mas maraming elixir ay nangangailangan ng higit na pisikal na lakas. Hindi makahawak si Jenny at direktang nasayang ang dalawang hurno ng mga materyales. Ayos lang. Makakasiguro ka ba ng 100% success rate kung gagawa ka ng isang tableta araw-araw? Tanong ni Terence. Kung hindi ito magtatagumpay, magiging isang malaking tanga si Jenny. Tumango si Jenny. Napakamangha na iyan. Kahit na ang isang ordinaryong second grade alchemist ay handa na magpino ng second grade peel, imposibleng magtagumpay sila sa 100% success rate. Napakataas na magkaroon ng 50% success rate. Medyo nadismaya si Terence, ngunit ang success rate ni Jenny ay malapit na sa 100%. Ano ang dapat hindi nasisiyahan? Ganun ba? Kung ganoon ay parang okay pa rin si Jenny. Kaya lang kulang ang kanyang pisikal na lakas. Kung mayroon akong sapat na pisikal na lakas, maaari kong gamitin ang pamamaraang pangagham na alchemy at pinuhin ang maraming mga pildores sa isang hurno. Biglang nakaisip si Terence ng paraan para malutas ang problema ni Jenny. Paano kung nakipagtulungan siya kay Jenny, at gumawa siya ng mga table tasks habang patuloy niyang binubuhos ang cheese sa kanya mula sa likuran? Sa ganitong paraan, malulutas ba ang problemang ito? Terence bro, may plano ka? Mabilis na tanong ni Jenny matapos makita ang maalalahang ekspresyon ni Terence. May naisip akong paraan. I'll find you to test it out tonight. Sabi ni Terence. Masayang tumango si Jenny, mas magaling si Terence bro kaysa kay Jenny.
Nakaisip siya ng solusyon pagkabalik niya. Napakaganda niya. Si Yasi naman ay nagpout. Itong si Jenny ay napakagaling umarte ng cute. Hindi man lang siya namula nang sabihin niya iyon. Kahit na nagustuhan niya si Shield bro, hindi niya kailangang mambola ng ganoon. Umupo si Jenny sa tabi ni Cheryl, at si Chito ay umupo sa tabi ni Jenny. Pinaandar ni Terence ang kotse at pinaandar ito palabas ng paaralan patungo sa Central District. Sinabihan ni Terence sina Cheryl at Yasi na bumalik muna sa villa, habang pumunta siya sa Jenny's villa kasama si Jenny. Nais niyang subukan ang kanyang ideya at makita kung ito ay magagawa. 2,339. Cheryl, itong Jenny. Paano ko ito ilalagay? Sa tingin mo ba talagang tanga siya o nagdadrama lang siya? Tanong ni Yasi sa mahinang boses. Kahit hindi mo masabi. Hindi ba ikaw ang all-purpose Yasi? Tanong ni Cheryl, nakatingin kay Yasi. I think she's the all-powerful com. She's able to come up with such a weird technique like scientific pill refining. She's really not an ordinary person. Sagot ni Yasi. Yun lang, who cares? Parang very helpful siya kay Terence. It doesn't matter if she's smart or stupid, sabi ni Cheryl sabay kibot balikat. Hindi naglalaro si Yasi, hindi siya pipi sa simula. Sagot ni Yasi. Hindi tanga si Jenny. Sabi ni Cheryl. Okay. Walang hiniling si Yasi. Si Chester, Jerry, Sean, Shelton, at Elder Pitts ay lumabas lahat para salubungin sina Cheryl at Yasi. Hindi sila nagmamadali nang malaman nilang nasa tabi si Terence. Kung tutuusin, sa bilis na ibinigay sa kanila ni Terence, hindi na nila kailangang magmadali. Kahit na hindi sila makapag-level up bago bukas ng umaga, magagawa nila ito bukas ng umaga. Kung bakit katabi si Terence, hindi sinabi ni Cheryl sa kanila. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kakayahan ni Jenny sa alchemy. Bagamat lahat sila ay tagasunod ni Terence, mas mabuting ilihim nila ito. Walang sasabihin si Cheryl dahil si Terence ang magsasabi sa kanya. Matapos makapasok sa villa sina Terence, Jenny, at Chito, umakyat si Chito para magbasa. Ang lalaki ay isang kumpletong nerd, nagbabasa at nag-aaral araw-araw, walang pakialam sa ginagawa ni Jenny. Anong sangkap ng medicinal pill ang nasayang mo? Ano ang nagtagumpay sa pagpino? Tanong ni Terence. Nasayang ko ang 4 na bahagi ng mga sangkap para sa maliit na reversion pill, ngunit nagtagumpay ako sa paggawa ng isa. Nagtagumpay ako sa paggawa ng 2 bahagi ng mga sangkap para sa channel opening pill. Sabi ni Jenny. Hindi mo pa rin ginagamit ang mga materyales para sa maliit na chi gathering pill. Tanong ni Terence. Hindi ko ginawa, wala pa akong oras upang pinuhin ito, sabi ni Jerry. Mabuti naman. Tumanggo si Terence. Ang maliit na reversion pill at nerve opening pill ay walang gaanong gamit para kay Terence, sa totoo lang. Ang sining ng Dragon Mastery ni Terence ay maaaring makamit ang anuman ang magagawa ng 2 table task, at maaari rin niyang makamit ang hindi nila magagawa, kaya marami pa ring gamit para sa mga ito. Ngunit iba ang maliit na chi gathering pill si Terence ay mas maraming tao ang kasama niya, at habang ang Hidden House Pits ay may 11 maliit na chi gathering pill na natitira, kung matagumpay na magawa ni Jenny ang lahat ng 5, si Terence ay maaaring maging mas maraming Earth Class Masters. Tama, Terence bro? Sabi mo may naisip ka diba? Tanong ni Jenny. Ngayon, maaari mong gayahin ang proseso ng pagpino ng 2 table tasks. Tutulungan kitang mag-channel sa Zinchi at tingnan kung gumagana ito. Hindi nang ahas si Terence na hayaan si Jenny na subukang gamitin ang mga materyales ng direkta. Siya ay natatakot na ang pamamaraang ito ay hindi gagana at ito ay mag-aaksaya ng mga materyales. Bagamat mayroon pa siyang 3 set ng mga sangkap para sa pambungad na tableta ng channel, kung masasayang ang mga ito, kailangan niyang gamitin ang mga sangkap para sa mas mababang chi gathering pill. Iyon ay magiging isang maliit na basura. Okay, pero kung simulation ng alchemy, hindi ko makita ang actual effect. Wala naman masyadong silbi, sayang lang ang physical strength. Sabi ni Jenny.
Ayos lang yan, testing ko lang kung magagamit mo ang totoo kong chi. Kung magagamit mo ang aking chi, maaari mo itong subukan sa aktwal na mga materyales, sabi ni Terence. Sige, Jenny, magsisimula ka na ba? Tanong ni Jenny habang pinupulot ang kaldero. Simulan na natin. Tumango si Terence at ipinatong ang kanyang mga kamay sa palso ni Jenny. Sinimulan ni Jenny na linisin ang apoy, naghahanda na gayahin ang proseso. Napakabilis, nabuo ang apoy ni Jenny, at sinimulan niya ang simulation. Sinimulan ni Terence ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, naghahanda na muling lagyan ng purong chi ang katawan ni Jenny, ngunit agad niyang napansin ang isang problema. Ang katawan ni Jenny ay hindi sumisipsip ng kanyang chi. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay umiikot lamang sa katawan ni Terence, at ang chi ay umiikot lamang sa katawan ni Terence, hindi ito pumasok sa katawan ni Jenny. Terence bro, wala akong chi. Naramdaman din ito ni Jenny. Pino niya ng buo ang mga table tasks ayon sa formula at schedule sa tablet. Hindi niya ginamit ang kanyang katangiang kahoy para maramdaman ang mga pagbabago sa mga halamang gamot sa medicinal cauldron, para mailipat niya ang kanyang atensyon para magsalita. Oo, hindi ko. Mapait na ngumiti si Terence, kapag nag-refine ka ng mga table tasks, maaari mo rin bang gamitin ang heart cultivation chant na ginagamit ng mga alchemist? I can. Jenny shook her head. Jenny can only use one type of core fire heart cultivation chant, hindi mo magagamit ang heart cultivation chant na sabay mong nililinang. Sa tingin ko ay hindi. Binitawan ni Terence ang mga kamay ni Jenny at bumantong hininga, maililipat ko lang ang chi sa iyo kapag ginamit mo ang mantra na sinasanay mo. Kapag ginamit mo ang iba pang mga mantra, hindi mo maa-absorb ang chi ko. Parang hindi matutupad ang ideya ko. Natuwa si Terence sa biglaang ideya, ngunit nabigo siya na hindi ito gumana. Kailangan ko pa bang gayahin ito? Tanong ni Jenny. Susubukan kong ipasok ito ng direkta sa iyong cheesy. Ngunit maaaring kailanganin kong hawakan ang iyong tiyan. Nag-alinlangan si Terence. Oh, sige. Tumango si Jenny. Babae ka, okay lang ba na hawakan kita ng ganito? Nakita ni Terence na mukhang hindi naiintindihan ni Jenny na hindi dapat hawakan ng mga lalaki at babae ang isa't isa, at idinagdag niya. Siyempre ayos lang, okay lang kung hawakan ni Terence bro, pero walang iba. Natural na sabi ni Jenny. Ako. Ikaw. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit ang Jenny na ito, na biglang naging kapitbahay, ay napakalapit sa kanya. Mukhang tama lahat ng sinabi niya, pero sobrang hinangaan pa rin siya nito. Medyo kakaiba talaga. Gayunpaman, naramdaman ni Terence na ang mga mata ni Jenny ay walang masamang intensyon sa kanya. Wala siyang anumang lakas sa paglilinang, kaya hindi siya mukhang isang especially iya para sa isang kaaway. Una sa lahat, kung may lakas siya, hindi siya makakapagtago sa panloloko ni Terence. Pangalawa, hindi siya maaaring magsanay ng sining ng isang alchemist. Tila ang bawat practitioner ay maaari lamang tumutok sa isang sining, at si Jenny ay nag-level up sa ilalim ng kanyang sariling mga mata. Walang paraan na mapeke niya ito. 2,340. Kaya kung siya talaga ang ipinadala ng kanyang kalaban, kung gayon si Terence ay kailangang magpasalamat sa kanya. Kailangan talaga niyang magpasalamat dito. Alam niyang hindi siya marunong gumawa ng elixir, kaya binigyan niya ito ng portable furnace. Nakita ni Terence na hindi nagbago ang ekspresyon ni Jenny, kaya tumigil siya sa pagpapanggap at idiniin ang kamay niya sa kanyang cheesy point, na nagpatuloy sa pag-ikot sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Gayunpaman, ang resulta sa pagkakataong ito ay nabigo si Terence Jenny na hindi pa rin makuha ang chi ni Terence. Sa madaling salita, ang hypothesis ni Terence ay isang kumpletong kabiguan. Anong problema, Terence bro? Nabigo ka na naman ba? Mabilis na tanong ni Jenny matapos makita ang dismayadong mukha ni Terence. Bagsak na naman ako. Mukhang hindi uobra ang hypothesis na ito. Kailangan na natin itong isuko. Tumango si Terence. Ayos lang, lubos na ang pasasalamat ni Jenny na ginawa ito ni Terence bro para sa kanya.
Laging may susunod na pagkakataon, at hindi naman magtagumpay si Jenny sa kanyang unang pagsubok, paliwanag ni Jenny kay Terence, hindi man lang nabigo. Hehe, parang imposibleng gamitin ko ang totoong chiko para tulungan ka sa alchemy. Umiling si Terence, may naiisip lang akong paraan para palakasin ka. Earth class ka na ngayon, at iyon na siguro ang limitasyon ng second level refiner. Kahit na gumamit ka ng third level fire, hindi ka makakagawa ng third level peel. Terence bro, hindi mo kailangang mag-alala, si Jenny ay lubos na nagpapasalamat na handa kang isakripisyo ang iyong sarili para sa kanya. Inalo ni Jenny. Isasakripisyo ang sarili ko. Matapos marinig ang mga salita ni Jenny, biglang lumiwanag ang isip ni Terence na parang may naisip. Iyan ay tama, isakripisyo ang kanyang sarili. Si Terence ay pamilyar sa pariralang ito, na para bang narinig na niya ito noon, at tila napakahalaga. Tama. Biglang naalala ni Terence ang naisip niya noong nagtatago siya ng bahay, nakakita siya ng sinaunang pandagdag na pamamaraan ng suporta sa nakatagong pavilion. Ayon sa pagpapakilala ng matandang si Han, maaari itong maglagay muli ng enerhiya at chi para sa mga tao sa paligid niya, ngunit sa halaga ng paggamit ng kanyang sariling lakas at chi. Isa itong pamamaraan na isinakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng iba. Sa oras na iyon, naramdaman ni Terence na ang kasanayang ito ay dapat nakapakipakinabang, at ang mga side effect ay hindi kasing masama kapag ginamit niya ito sa kanyang sarili. Naubos man niya ang kanyang chi o bumaba ng isang level, palagi niyang magagamit ang enerhiya sa espasyo ng Jade para mapunan ito sa pinakamaikling panahon. Ito ay ganap na naiiba sa iba, at siya ay may kakaibang kalamangan. Ngunit ang isip ni Terence ay nasa Hidden House Summit, at hindi niya ito masyadong inisip kahit na kinopya niya ito. Wala siyang oras para pag-aralan ito pagkatapos niyang pumunta sa Hulang Haote Mountain kasama si Jelay. Ngayong naisip niya ito, ang martial technique na ito ay pinasadya lang para sa kanya at kay Jenny. Pagkatapos linangin ang martial skill na ito, magagamit niya ito para tulungan ang kanyang sariling mga tao na mabawi ang kanilang pisikal na lakas at tunay na chi. Gayunpaman, hindi niya alam sa ilalim ng kung anong kondisyon ang kanyang sariling mga tao ay magagawang tanggapin ang martial skill na ito. Kinailangan din ba niyang gumamit ng mental cultivation technique incantation noong siya ay naglilinang, o ito ba ay katanggap-tanggap sa kanyang normal na estado, o sa kanyang estado ng labanan? Ito ba ay isang aktibo o passive na paglipat? Sa isiping iyon, ayaw nang manatili pa ni Terence. Kinailangan niyang bumalik at tingnang mabuti ang karagdagang kasanayan na kinopya niya mula sa Hidden House Han, para makita kung magagamit ito ni Jenny. Jenny, you're really my little lucky star. Ginaising mo talaga ako sa panaginip ko at may naalala. Tuwang-tuwa si Terence na muntik na niyang yakapin si Jenny at halikan. Ibinaba niya ang kanyang kamay, mayroon akong martial technique na maaaring malutas ang sitwasyong ito. Babalik ako at pag-aaralan ito. Huwag mag-refine ng peel sa susunod na 2 araw. Tuloy-tuloy tayo pagkatapos kong gawin ang aking pananaliksik. Oo naman, pero walang ginawa si Jenny. Si Terence bro ang nakaisip nun. Hindi kailanman kinuha ni Jenny ang kredito para sa kanyang sarili. Haha, Jenny, malaki talaga ang naitulong mo sa akin. Sa sobrang saya ko halos hindi ko napigil ang yakapin ka at halikan. Ngumiti si Terence. Ganun ba? Nakatulong ba si Jenny? Walang sinabi si Jenny sa labas, ngunit may bahagyang pagkabigo sa kanyang mga mata. Sige, babalik muna ako. Magpahinga ka rin ng maaga. Sabi ni Terence kay Jenny. Nakatuon ang kanyang isip sa martial skill book nang bumalik siya, kaya hindi niya napansin ang pagbabago sa mga mata ni Jenny. Oo. Tapos si Jenny matutulog ng ilang araw. Ang tagal ko na ring natulog. Jenny, matulog ka ng maaga ngayon. Sabi ni Jenny sabay hikab. Mukhang pagod na pagod siya kamakailan. Siya ay nag-aaral kung paano pinuhin ang isang second grade pil araw-araw at nasayang ang kanyang lakas sa limitasyon. Magpahinga ka ng mabuti. Tumango si Terence at nagpaalam kay Jenny bago mabilis na bumalik sa kanyang vilya.
Hindi pa rin nababalot ni Terence ang kanyang ulo sa mga nangyayari kahit na umalis na sila sa villa. Masyadong kakaiba ang timing ng kanyang hitsura at ang paraan ng pagtulong niya sa kanya. Umaasa siya na hindi ito isang bagay na masama. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay hindi mga halaman. Paano sila naging walang puso? Nagsimulang magustuhan ni Terence ang matalino ngunit walang pusong babaeng ito pagkatapos na makasama siya ng ilang sandali. Nang makabalik si Terence sa villa, si Chester, Jerry, Sean, Shelton, at Elder Pitts ay lahat ay nag-uusap sa sala, ngunit wala doon ang Miss at Yasi. Mr. Linford, boss, bumalik ka na. Lahat ng mga taong ito ay tumayo para kausapin si Terence nang makita siya, kasama ang Sky Class Elder. Hindi siya kumilos na parang junior sa harap ni Terence, ngunit kumilos siya bilang pinuno ng isang subordinate na pamilya. Lahat, hindi mo kailangang maging magalang sa hinaharap. Mapait na ngumiti si Terence. Chester, hindi ka naman ganito dati, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito ngayong napakaraming tao? Hehe. Di ba mas formal kapag maraming tao? Napakamot ng ulo si Chester at lumingon kay Lolo Pitts. Elder Pitts, napakabait ng amo, hindi na kailangang maging magalang. Ang mahalaga sa kanya ay kung sinsero ba tayo sa pagtatrabaho para sa kanya, hindi ang mga formalidad na ito. Nasaan sina Cheryl at Yasi? Casual na tanong ni Terence. Umakyat ang batang si Miss at ang iba pa. Lahat tayo sa baba, hindi convenient para sa kanila, sabi ni Chester. Kung alam mong hindi ito komportable, bakit hindi ka bumalik sa iyong mga silid? Occupying the living room. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak. Hoy! Di ba kakaalis ko lang sa kama para makalanghap ng sariwang hangin? Hindi man lang ako nakalabas kanina. Ngumiti si Chester. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.